Mga mahal kong lolo at lola, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil bago mag-Mayo 12D 2026, may posibilidad na mawalan kayo ng benepisyo na matagal na ninyong pinaghirapan. Hindi ito biro. Libu-libo na ang mga pensyonero na hindi nakakaalam ng isang bagay lamang na nagresulta sa napakahalaga nilang pensyon na ma-hold o mabawasan. Ngayon sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong SSS at GSIS pension para sa Mayo 2026, kasama na ang posibilidad na makatanggap ng hanggang 6,800 pesos o kahit higit pa. Ang mga babalang dapat ninyong malaman at kung paano protektahan ang inyong karapatan. Huwag kayong umalis. Ang impormasyong ito ay para sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong lolo at lola. Maligayang pagdating sa inyong pinagkakatiwalaang channel. Ito ang lugar ninyo para sa lahat ng tamang impormasyon tungkol sa inyong pensyon, benepisyo at lahat ng karapatang dulot ng inyong mahabang taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Kung ito ang unang beses ninyong manood sa channel na ito, ikinalulugod ko na masalubong kayo dito at hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe na at i-click ang bell button para laging nasa abot ng kamay ninyo ang pinakabagong impormasyon na mahalaga para sa inyong buhay. Ngayon ay may pinakamahalagang balita tayo para sa Mayo 2026. Isang balita na nakakaapekto sa bawat isa sa inyong mga nakatanggap ng pensyon mula sa SSS o mula sa GSIS. Dahil ngayong buwan, may posibilidad na makatanggap kayo ng kombinasyon ng benepisyo na maabot ang 6,800 pesos o kahit higit pa depende sa inyong sitwasyon. Pero kasabay nito, may mga deadline na malapit nang dumating bago mag-Mayo 12, 2026 na kung hindi ninyo aalamin ngayon ay maaaring magresulta sa pagkaantala o pagsuspinde ng inyong pensyon. Kaya naman huwag kayong mag-aalis ng tingin sa screen na ito. Pag-usapan natin lahat ito ng maliwanag at mabagal. Magsimula tayo sa pag-unawa sa dalawang pangunahing sistema ng pensyon sa ating bansa. Para sa mga naging manggagawa sa pribadong sektor, ang SSS o Social Security System ang nagbibigay ng inyong buwanang pensyon. Para naman sa mga dating empleyado ng pamahalaan, guro, pulis, sundalo, at iba pang kawani ng gobyerno, ang GSIS o Government Service Insurance System ang inyong pinagkukunan ng pensyon. Magkaiba ang kanilang mga sistema, magkaiba ang kanilang mga patakaran, pero iisa ang kanilang layunin at iyon ay tiyakin na kayo, ang mga nagpawis at nagsakripisyo para sa ating bansa at lipunan ay hindi mapag-iwanan sa inyong pagtanda. Para sa mga miyembro ng SSS, mahalaga na maunawaan ninyo ang tinatawag na Staged Release Schedule. Ito ang sistemang ginagamit ng SSS para sa pagpapalabas ng buwanang pensyon batay sa huling numero ng inyong SSS ID number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2, ang inyong pensyon ay inilalabas sa unang linggo ng buwang. Kung nagtatapos sa 3 o 4, ikatlong linggo. Kung 5 o 6, ikatlong linggo rin. Kung 7 o 8, ika-4 na linggo. At kung 9 o 0, katapusan ng buwang. Ang dahilan ng ganitong sistema ay para maiwasan ang biglang pagbibigay ng lahat ng pensyon sa iisang araw na maaaring magdulot ng teknikal na problema sa kanilang mga sistema at sa mga bangko. Ang kaalaman sa petsa ng inyong release ay tumutulong sa inyo na planuhin ang inyong budget para sa buwan at hindi na kayo maastang maghintay ng hindi alam kung kailan darating. Ngayon, para sa Mayo 2026, may espesyal na balita mula sa SSS na dapat ninyong malaman. Ang SSS ay nagpapatuloy ng kanilang Social Development and Social Protection Programs na kilala rin sa tawag na SDSP. Sa ilalim ng programang ito, ang mga kwalipikadong pensyonero na may edad 60 taon pataas at may sapat na bilang ng taon ng kontribusyon ay maaaring makatanggap ng karagdagang 1,000 piso na benepisyo na idadagdag sa inyong regular na buwanang pensyon. Ito ay hindi isang garantiya para sa bawat isa at may proseso ng kwalifikasyon na kailangang dumaan. Ngunit ang impormasyon na ito ay mahalaga para malaman ninyo na may mga karagdagang programa ang SSS na maaari ninyong pag-aralan at pag-aplikahan. Bukod dito, ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon bago mag-Mayo 12, 2026 ay ang inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ang ACOP ay ang formal na proseso ng SSS para ma-verify na buhay pa kayo at nakakatanggap pa rin ng inyong pensyon na may karapatan kayo. Ito ay isang sistema na nagpoprotekta sa lahat, kasama na kayo para matiyak na ang mga benepisyo ay napupunta sa tamang mga tao. Para sa taong 2026, ang ASOP ay maaaring gawin sa 3 paraan. Una, personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dalang inyong valid na ID. Ito ang pinakadiretso at pinakaligtas na paraan para sa mga hindi sanay sa teknolohiya. Pangalawa, sa pamamagitan ng MySS portal sa internet. Pumunta sa myss.gov.ph.
mag-log in gamit ang inyong user ID at password at sundan ang mga hakbang para sa ACOP confirmation. Pangatlo, sa pamamagitan ng mga accredited na ACOP partners tulad ng mga rural banks, cooperatives at iba pang partner institutions ng SSS. Ang pinakamahalaga dito ay ito. Kung hindi kayo makapag-confirm ng inyong ACOP bago mag-Setyembre 2026, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend. Pero para sa mga may pending na ACOP mula sa nakaraang buwan, mahalagang makumpleto na ito bago mag-Mayo 12, 2026 para masiguro ang walang abala na pagtanggap ng inyong pensyon ngayong Mayo. Para sa ating mga kasama sa GSIS, ibang usapan ang sitwasyon. Ang pensyon mula sa GSIS ay karaniwang mas maayos ang proseso dahil direkta itong inakredit sa inyong Land Bank of the Philippines account sa ikalawa o ikatlong linggo ng buwang. Hindi na kayo kailangang pumunta pa sa opisina para kunin ang inyong pera. Pero ngayong Mayo 2026, may tatlong espesyal na bagay na dapat ninyong malaman. Una, ang GSIS Supplemental Pension Benefit o SPB. Ito ay isang karagdagang bayad na ibinibigay sa mga pensyonero na nakapag-render ng mahabang taon ng serbisyo sa pamahalaan. Para sa mga may 20 taon o higit pang serbisyo, maaaring makatanggap ng karagdagang 500 hanggang 2,000 piso bawat buwan. Depende sa inyong ranggo, posisyon at bilang ng taon ng serbisyo. Ang karagdagang halagang ito ay automatikong kasama sa inyong regular na GSIS pensyon at hindi na kailangan pang mag-apply ng hiwalay para dito kung natutugunan na ninyo ang mga kinakailangan. Pangalawa, ang GSIS Financial Assistance Loan o GFAL. Ngayong Mayo 2026, may bagong pansamantalang patakaran ang GSIS tungkol sa mga pensyonero na may natitira pang loan balance. Ang mga kwalipikadong pensyonero ay posibleng makakuha ng tinatawag na condonation o pagpapatawad ng interes sa kanilang natitirang utang basta ma-process ang kanilang kahilingan bago matapos ang itinakdang panahon. Kung kayo ay may aktibong loan sa GSIS, lubos na inirerekomenda na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch o gamitin ang GSIS eZone app para malaman kung kwalipikado kayo sa programang ito. Ang ganitong pagkakataon ay bihirang lumabas kaya huwag itong palampasin. Pangatlo, para sa mga gumagamit ng GSIS eZone app, siguraduhing naka-update na ang inyong app sa pinakabagong bersyon. Sa loob ng Mayo 2026, nagpapadala ang GSIS ng mga espesyal na notification at reminder sa pamamagitan ng app tungkol sa mga benepisyo na dapat na matanggap ng mga miyembro. Kung hindi naka-update ang inyong app, maaaring hindi kayo makatanggap ng mahahalagang abiso. Ngayon, pag-usapan natin ang numerong 6,800 pesos na nabanggit sa simula ng video na ito. Marami sa inyo ang nagtatanong, bakit 6,800? Ang sagot ay simple. Ang 6,800 pesos ay isang halimbawa ng pinagsama-samang lahat ng posibleng benepisyo na maaaring matanggap ng isang kwalipikadong pensyonero ngayong Mayo 2026. Kabilang dito ang regular na SSS o GSIS pensyon na karaniwang nasa pagitan ng 5,000 hanggang 5,800. Ang karagdagang benepisyo mula sa SDSP o SPB na maaaring magdagdag ng 500 hanggang 1,000 at ang Senior Citizen Monthly Stipend mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development na nagbibigay ng 500 piso bawat buwan para sa mga kwalipikadong senior citizen. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang kabuuang posibleng matanggap ay maaaring umabot sa 6,800 pesos o kahit higit pa depende sa inyong individual na sitwasyon. Pero kailangan ninyong maunawaan na hindi ito isang garantiyang halaga para sa bawat isa. Ang inyong aktual na matatanggap ay nakasalalay sa inyong average monthly salary credit o average monthly compensation sa bilang ng inyong taon ng kontribusyon o serbisyo at sa mga kasalukuyang deductions na may kaugnayan sa inyong mga utang o loan sa SSS o GSIS. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tatlong tunay na sitwasyon para mas maunawaan ninyo kung paano kinakalkula ang inyong benepisyo. Ang unang halimbawa ay si Lola Nena, isang SSS pensyonero na dati ay nagtrabaho bilang tindera at factory worker sa loob ng 22 taon. Ang kanyang average monthly salary credit ay 10,000 piso. Gamit ang SSS pension formula, ang kanyang buwanang pensyon ay kinakalkula sa ganitong paraan. May fixed amount na 300, dagdag dito ang 20% ng kanyang average monthly salary credit na nagbibigay ng 2,000. At isa pang karagdagang 2% na pinarami sa 12 taon na higit sa 10 taon ng kanyang serbisyo at sa kanyang average monthly salary credit na nagbibigay ng isa pang 400.
Ang kabuuan ay 20,700 pesos. Ngunit dahil may minimum pensyon ang SSS ng 2,000 para sa may 10 taon o higit pang kontribusyon, ang Lola Nena ay maaaring makatanggap ng hanggang 4,700 pesos bawat buwan mula sa kanyang SSS pensyon. Ngayong Mayo 2026, kung nakapag-confirm na siya ng kanyang ASOP at walang nakabawas na loan, ang kanyang kabuuang matatanggap ay maaaring maging 5,200 pesos kasama ang senior citizen stipend mula sa DSWD. Ngunit kung mayroon siyang SSS calamity loan na may 200 pesos na buwanang deduction, ang actual niyang matatanggap ay magiging 5,000 pesos lamang. Ang pangalawang halimbawa ay si Tatay Erning, isang dating pampublikong guro na naglingkod sa loob ng 30 taon. Ang kanyang average monthly compensation nang mag-retire siya ay 18,000 pesos. Ang GSIS pension computation ay gumagamit ng pension schedule na nagbibigay ng 70% ng average monthly compensation para sa mga may 30 taon o higit pang serbisyo. Kaya ang kanyang buwan ng GSIS pension ay 16,200 pesos. Dagdag dito ang GSIS supplemental pension benefit na 1 to 500 pesos dahil mayroon siyang higit sa 20 taon ng serbisyo. Ngunit kung mayroon siyang aktibong GSIS policy loan na may 500 pesos na buwanang deduction, ang kanyang aktual na matatanggap ay 17,200 pesos. Ito ay malayo sa 6,800 pesos dahil ang GSIS ay karaniwang nagbibigay ng mas mataas na pensyon para sa mga matagal na naglingkod sa pamahalaan. Ang 6,800 pesos na halimbawa ay mas angkop sa mga may mas maikling record ng serbisyo o mas mababang salary grade. Ang pangatlong halimbawa ay si Lolo Berting, isang 70 taong gulang na dating driver na nakapagkontribusyon sa SSS ng 10 taon lamang. Ang kanyang average monthly salary credit ay 5,000 pesos. Dahil ang minimum pension ng SSS ay 2,000 pesos para sa may 10 taon ng kontribusyon, iyon ang kanyang regular na matatanggap. Dagdag dito ang 500 pesos na senior citizen monthly stipend mula sa DSWD. Ang kabuuan niya ay 2,500 pesos. Ngunit kung ang Lolo Berting ay nakapag-enroll din sa social pension program ng kanyang lokal na pamahalaan o LGU na nagbibigay ng 3,000 pesos bawat quarter o 3 buwan at napadala iyon ngayong Mayo, ang kanyang kabuuang benepisyo para sa buwan na ito ay maaring umabot sa 5,500 pesos. Ang aral sa 3 kwentong ito ay ito: huwag umasa sa iisang pinagkukunan ng benepisyo. Mag-check sa SSS, sa GSIS, sa DSWD at sa inyong lokal na pamahalaan para malaman ang lahat ng posibleng benepisyo na para sa inyo. Mga kaibigan, hindi lang basta magandang balita ang nasa ating harapan ngayong Mayo. May mga seryosong panganib din na dapat nating pag-ingatan. Pakinggan ninyo ang mga babala na ito ng buong puso. Ang unang babala ay tungkol sa mga scammer at manliloko. Sa panahon ng pagpapalabas ng pensyon, dumadami ang mga taong nagpapanggap bilang ahente ng SSSS o GSIS. Nagpapadala sila ng text message na nagsasabing may espesyal na 5,000 pesos na para sa inyo at kailangan lamang ninyong mag-click ng isang link o ibigay ang inyong personal na impormasyon. Nagtatawag sila at nagpapanggap bilang mga opisyal na nagtatanong ng inyong SSS number, birthday at password. Nagbibigay sila ng pansamantalang opisina sa mga lugar na maaaring mukhang opisyal pero hindi. Tandaan ninyong mabuti ang sumusunod. Ang SSS at ang GSIS ay hindi kailanman magtatawag o magte-text para humingi ng inyong personal na impormasyon, password o PIN number. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe, iulat agad sa SSS sa numerong 455 o sa GSIS sa numerong 884-7473. Huwag kayong mapahiya sa pag-uulat ng ganitong mga kaso dahil ang inyong pag-ulat ay nagpoprotekta hindi lang sa inyo kundi sa lahat ng inyong mga kapwa pensyonero. Ang pangalawang babala ay tungkol sa benefit offset o clawback. Maraming lolo at lola ang nagugulat kapag mas mababa ang kanilang natanggap na pensyon kaysa inaasahan. Ito ay nangyayari dahil sa mga hindi pa nabayarang loan sa SSS o GSIS na automatikong binabawas sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung mayroon kayong SSS salary loan, calamity loan o emergency loan na hindi pa nababayaran, ang inyong buwanang pensyon ay mababawasan ng katumbas na halaga. Para maiwasan ang sorpresa, mahalaga na i-check ang inyong loan balance sa MySS portal o sa SSS branch bago mag-Mayo 12, 2026. Ganito rin sa GSIS. Ang anumang aktibong loan ay automatikong ibabawas sa inyong pensyon bago ito i-credit sa inyong account. Ang ikatlong babala ay tungkol sa mga hindi na update o dormant na bank account. Kung ang inyong pensyon ay direktang na i-credit sa isang bank account, siguraduhing aktibo pa rin ang account na iyon.
Ang mga account na hindi nagamit ng higit sa 2 taon ay maaaring maging dormant at hindi na tumanggap ng deposito. Kung hindi ninyo natanggap ang inyong pensyon sa inaasahang petsa, agad na makipag-ugnayan sa inyong bangko at sa SSS o GSIS branch para malaman ang dahilan. Para sa mga gustong mag-check ng kanilang benepisyo nang hindi na kailangang lumabas ng bahay, narito ang mga hakbang para sa MySS portal ng SSS. Una, pumunta sa my.stored.sss.gov.ph gamit ang inyong telepono o computer. Kung wala pa kayong account, mag-register gamit ang inyong SSS number, birthday, at registered email address. Kung mayroon na, mag-login gamit ang inyong user ID at password. Pangalawa, piliin ang inquiry section sa menu at pagkatapos ay piliin ang pensyon para makita ang inyong monthly pension amount at ang petsa ng susunod na release. Pangatlo, i-check din ang loan section para malaman kung may mga aktibong deductions na babawasan sa inyong pensyon ngayong buwan. Para sa mga GSIS pensyonero, maaaring gamitin ang GSIS eZone app na maaaring i-download ng libre sa App Store para sa iPhone o sa Google Play para sa Android na telepono. Gamit ang app, maaari ninyong makita ang inyong pension history, loan balance, at mga upcoming na benepisyo. Para sa mga hindi pa sanay sa paggamit ng telepono o internet, huwag kayong mag-alala. Ang pinakamalapit na SSS o GSIS branch ay bukas para sa inyo. Para sa inyong kaginhawahan, sundin ang mga praktikal na tip na ito. Pumunta ng maaga, bago mag-alas 8 ng umaga, para maiwasan ang mahabang pila. Gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen sapagkat ito ay inyong karapatan sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Senior Citizens Act. Magdala ng 2 valid ID tulad ng inyong senior citizen ID, postal ID o passport. Magdala rin ng inyong UMID card kung mayroon para mas mabilis ang verification. Kung may kasama kayong pamilya o caregiver, hayaan silang tumulong sa pag-fill ng mga form. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa SSS o GSIS staff. Sila ay nandoon para sa inyo at handang tumulong sa bawat miyembro ng may galang at pagmamahal. Mga minamahal ko, bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na malapit sa puso ko. Ang pensyon na inyong natatanggap bawat buwan ay hindi regalo. Hindi ito charity. Hindi ito tulong na ibinibigay sa inyo ng pamahalaan sa kanilang kagustuhan. Ito ay ang bunga ng inyong pagpapawis. Ito ay ang resulta ng mga tao na pinili ninyong trabaho kaysa pahinga. Ito ay ang patunay ng inyong tiwala sa sistema na sasustentuhan kayo sa inyong katandaan. Kayo ay nagbayad para diyan bawat linggo, bawat buwan, bawat taon. At ngayon ay oras na para kolektahin ninyo ang inyong pinaghirapan. Kaya huwag kayong mahiyang i-check ang inyong benepisyo. Huwag kayong matakot na magtanong kahit ilang beses pa. Huwag kayong hayaang manglinlang ng sinuman. At huwag kayong tumigil sa pakikinig sa tamang impormasyon tulad ng impormasyong ito na aming ibinabahagi sa inyo bawat araw. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo ngayon, isang malaking kahilingan lamang ang mayroon ako sa inyo. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa lahat ng inyong mga kilala na lolo at lola. Maaring may isa sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga impormasyong ito at ang simpleng pagbabahagi ng video na ito ay maaring magbago ng kanilang buhay. I-click ang share button ngayon bago pa kayo lumayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button at ang bell notification button para lagi kayong nakakaalam ng pinakabagong balita tungkol sa inyong SSS, GSIS, DSWD at lahat ng benepisyo na para sa mga kagalang-galang na Pilipinong tulad ninyo. Salamat po ng marami sa inyong panonood at sa inyong tiwala. Ingat lagi. Mahal ko kayo mga lolo at lola.